Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Yes, yo. Magandang hapon sa bawat isa. Natutuwa po tayo at magkakasama po tayo ngayon pong hapon. At naniniwala po tayo na sa tuwing tayo po ay dumadalo sa ganitong pagtitipon, ang Diyos po ay laging nagpapala sa bawat isa sa atin. Kasi hindi naman po hayaan ng Diyos na masayang yung effort sa oras at panahon natin pag-google dito na hindi niya po tayo pagpapalain. Amen? Amen po ba doon? Amen. Kanina po umaga meron ako po pinagawa. So try po natin ngayong umaga ngayong hapon. So gusto kong isigaw ninyo ang inyong pangalan. Pagbilang ko ng 3, isigaw po ninyo ang inyong pangalan. Amen? So, 1, 2, 3. Ay, mahina. Gusto ko po isa pa. 1, 2, 3. Okay. Sige. Ngayon naman, palitan naman natin ang isisigaw natin. Isigaw naman po natin ngayon ang pangalang Jesus. Alright? Sige, tingnan natin ang pagkakaiba ng tunog na yon. Okay, ready? 1, 2, 3. Hindi ko na po papaulit yun kasi napakalinaw. Na isa lamang po talaga dapat ang ating pong itinataas at itinatanghal. Amen? Ang pangalang? Amen. So, talagang malinaw po na ang dahilan kung bakit nandito po tayo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba doon? Amen. So, ihanda po natin ating mga sarili para po sa salita ng Diyos ngayon pong hapong ito at naniniwala po ako na tayo po ipagpapalain niya. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay developing emotional health. At lahat ng meron pong emosyon ay magsabi po ng amen. Oo. Yan. Kahit whether you like it or not, sasabihin nyo amen. Kasi talagang tayo pong lahat ay mayroong mga emosyon. No? Ito yung pag-uusapan po natin. Pero bakit developing? Kasi nga, ang tao kasi, ang emosyon niya, hindi pare-pareho. No? Maaring ngayon, medyo mababa ang iyong emosyon. Masyado kang sensitibo, masyado kang maramdamin. Habang tumatagal, sana ay nagde-develop. Pero hanggang sa kasalukuyan, kailangan pa natin siyang i-develop. No? Kahit na medyo matatag na yung ating mga emosyon, pero patuloy po natin siyang i-develop. Amen? Ang sabi po ng 3 John chapter 2, ang sabi po dyan, Dear friend, sabi niya, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you. Sabi ni Pablo kay Onesimus, even as your soul is getting along well. So ano pong ibig sabihin ni Pablo dito na kung papaano ang iyong kalusugan, ganun din ang iyong kaluluwa. So ang ibig pong sabihin, itong dalawang ito, ang katawan at ang espiritu, hindi po pwedeng maghiwalay sa paglago. Ang ibig pong sabihin nito, yung katawan mo, ang lakas-lakas, ang sigla-sigla, no? Pero ang yung espiritu naman, o yung kaluluwa, napakahina sa problema, napakahina sa mga masyadong sensitibo. Masyadong maramdamin ang kaluluwa mo. Pero ang katawan mo, napakalakas at napakasigla. Kabalik na naman nun, ang kaluluwa mo naman ay napakalakas, no? Kahit anong pagsubok, nandiyan kahit anong hamon, ang tatag mo, pero sakitin naman ng katawan mo. Ubuhin ka, no? Lampa ka. So hindi pwede ang kaluluwa at ang espiritu ay magkahiwalay sa kanilang paglago. Dapat sila ay sabay sa kanilang paglago. Kung alam mo ikaw ay malakas ngayon, malusog ka ngayon, dapat ang espiritu mo malakas din at malusog. Equal. Naintindihan niyo pa ba ako? At ito yung sinabi po ni Pablo kay Onesimus, sabi niya, Dear friends, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. What does it mean? So ibig sabihin nga po kanina, sabi ko, body and soul cannot be separated in growth. Kung ikaw ay mahina sa katawan, sigurado mahina ka rin sa kaluluwa. Ganun po yun. Kung ikaw ay malakas sa kaluluwa, malakas din dapat ang iyong kalusugan. Amen? Ang kaluluwa po natin ay nagko-consist po ng mind, utak, kalooban, at ng emotion. So, nandito po yung ating pong emotion. Kaya pag-uusapan natin ngayon, yung paano ang isa sa mga elemento ng ating kaluluwa, at ito yung emotion po natin, na ito yung hindi naman siya pero sensitibo
na kapag ito'y tinamaan, hanggang sa pagtanda, dala-dala itong heartaches, pain, no? Hanggang maging sa kamatayan, maaring dala-dala po natin kung ano yung naramdaman ng ating kaluluwa. So what are emotions? Ang sabi po, what are emotions? Itong emotion na meron tayo, a natural instinctive state of mind deriving from one's circumstances, mood, or relationship with others. It means a natural feeling that comes from what happened around you. Yan, yung mga nangyayari sa kaganapan sa paligid mo, how you're feeling inside or how you relate to other people. Maaring makakaramdam ka ng saya, ng tuwa, ng lungkot, ng inis, ng inip, ng antok. Lahat ng yan ay emotions. Letter B, emotions are God-given gifts. Yan. Regalo po yun ng Diyos at napakabuti ng Diyos sa atin dahil lahat ng nilikha ng Diyos mula sa mga langit at lupa, halaman, lahat ng mga nakikita po natin at ang pinakahuli yung tao, lahat ng yan ay gawa sa emotion, may kasama ang emotion ng Diyos. Kaya yung pagkagawa ng Diyos sa atin, pagkahubog ng Diyos sa atin, mayroon pong emotion. May damdamin ang Diyos doon sa pagkagawa. Kaya tayo po ay meron ding emotion kasi yun ay kaloob ng Diyos sa atin. We are created emotional being. Kaya nga umiiyak tayo, tumatawa tayo, no? We are created emotional being. So letter C, they are what give life flavor. Ang ibig ko sabihin, to give us understanding and knowledge of what we feel. Buti na lang, meron tayong emotion para naiintindihan natin kung paano magalit, kung paano matuwa, kung paano mainis, kung paano masira ang mood. Naiintindihan natin. Hindi yung paano bang magalit. Mayroon mga tao bang hindi alam kung paano magalit. Mayroon mga tao mga ganyan. So, yung pong emotions po natin, buti na lang, ito ay nagbibigay sa atin ng flavor sa katawan natin, sa buhay po natin, para naiintindihan natin, nauunawaan natin, nararamdaman natin ang iba't ibang klaseng emotions. Meron tatlong key aspects of emotions. Yung tinatawag nating physiological response. Ito yung your body reacts tulad ng heart racing, sweating, pagpapawis at crying. Yan po yung physiological response po ng pakiramdam natin. And we have subjective feeling, yung how you consciously experience the emotion. Katulad po ng I feel sad, I feel, yun, basta nararamdaman ko ako ay masaya, nararamdaman ko ako ay malungkot, ako ay na-excite, kinakabahan, natatakot, yan. And then meron tayong behavioral expression, how you show it. Yun, ipinapakita mo na ngayon yung paano ngumiti, kung paano mag-frown, paano mag-yelling, paano sumigaw. Yan, yun yung ating mga behavioral expression sa ating pong emotions. And letter E, emotions are the feelings you experience. Such as, ano ito yung mga nararamdaman natin? Nakakaramdam tayo ng joy and happiness, no? Nakagalakan ng kasiyahan. Nakakaramdam po tayo ng mga surprises, yung biglaan, yung pagkagulat, yung mga may regalo tapos bigla merong surprise, nagulat kang ganyan. So feelings po 'yon, emotion po 'yon. Yung kalungkutan, yan, nararamdaman po natin yan kapag may mga problema, kapag meron tayo mga disappointment, discouragement, meron tayo nararamdaman na galit, normal na galit po na nararamdaman po. Kasi part of our emotion ang galit. Kung kagalit-galit siya, talagang kailangan magalit po tayo. Pero kung wala naman kadahilan at nagagalit ka, medyo questionable po siya. Ano? So yun po ay isang emotion na normal na nararamdaman po natin. Katulad ng fear. No, lahat po tayo ay takot sa ganito, takot sa ganyan, takot sa ganito, ganyan. So, takot sa ipis. So, wag mo sasabihin na, ipis lang yan, wag kang matakot. Nararamdaman niya talaga yun eh. O kaya yung takot siya sa madilim. Wag niyo siyang i-judge na takot siya sa dilim. Talagang feeling niya talaga, meron siyang pakiramdam na takot siyang ganyan. No, kasi yun ay nararamdaman talaga. No, yung pagkainis, yung disgust, yung minsan naiinis ka sa bagay na ito, sa kanya, doon, that's feeling. And then shame, yung kahihiyan, no? Lalo kapag mali yung nagawa mo, talagang kahiyahiya, talagang damang-dama po natin yung kahihiyan na yon. Yung pagka-excitement natin, yung bang may interview ka, nararamdaman mo na na-excite ka, na natatakot, na
whatever, na-excite na pupunta ka ng ibang bansa, feeling yun. That's emotion. And then guilt, may kasalanan. Lalong-lalong ito ay natural lang sa atin. Na kapag nagkasala ka talaga, mararamdaman mo talaga yung guilt feeling. That is emotion. Katulad naramdaman ni Haring David. No? Na talagang naramdaman niya talaga yung kanyang pagkagawa ng pagkakamali niya at talagang nagsisi talaga siya sa kanyang kasalanan. Maging yung contempt, yung paglait, yung sinasabing, ang hirap-hirap po, ang pangit-pangit mo, nilalait ka talaga, no? At naramdaman mo yon, feeling po yon, emotion din po yan. So, maraming mga emotions, maraming feelings ang siyang nararamdaman po natin. Yun ay bahagi ng pagkagawa ng Diyos sa ating katawan na mararamdaman natin lahat ng yun, no? So, makikita po natin dito kung bakit ang emotions ay nagdadala din po ito ng kalusugan sa atin o sama ng kalusugan sa ating katawan. Tingnan niyo po itong isang slide dito, yung how emotions harm your body. No? Kapag ang emotion ay wala sa lugar, hindi tamang emotion, maaring ito ay magdudulot ng masamang epekto sa ating kalusugan. Kung ang anger mo, basidhing pagkagalit yan, lagi kang galit, maaring mapahina yung liver, yung inyong atay, no? Kung ikaw ay laging nalulungkot, yan, laging nagmumukbok, nagsusosolo, yan. Nagpapahina po yan ng inyong mga lungs at immune system. Yan, marahil po bakit lagi tayo sakit, baka mahina yung immune system natin. Malungkutin ka kasi, bugnutin ka kasi. No? And worry, yan, nagpapahina ng ating stomach at saka ng brain natin. Bumabagal yung operation ng ating mga utak. And then yung stress na lahat ay subject dito, ito ay nagpapahina ng ating heart at saka ng ating kaisipan din. No? Lahat tayo, no, ay subject dito sa stress kahit ano pang status natin. Humaharap tayo ng bawat mga kanya-kanya mga stress sa buhay. Pero kung ikaw ay nagpapa-stressful, overstress, ay talagang papahinain niya yung condition o yung kalusugan ng iyong puso at ng iyong kaisipan. Kung ikaw ay laging natatakot, ini-entertain mo ang fear, ini-embrace mo yung fear, lalong hihina ang iyong kidney. Yan, ang iyong puso. So, yan po ang magiging sanhi ng mga may hina ang emotion. No? Yung mga negative emotions na inaalaw natin sa ating emotion, sa ating sarili. Amen. So ngayon po, kung tayo po ay may mga ganyang mga emotions, ano kaya yung mga, saan kaya tayo categorize ngayong umaga, ay ngayong hapong ito, masyado natin pinofocus yung ating mga emotion. No? Tingnan po natin dito, which emotion deserves focus? So 4 po yan. Una-una tingnan po natin yung emotional breakdown. Baka meron kayong dala-dala o meron kayong experience na emotional breakdown. Ang ibig sabihin, a temporary but intense collapse in emotional ability often due to overwhelming stress, trauma, or accumulated emotional strain. Yung characteristic nito yung crying uncontrollably. Ibig sabihin yung iyak na hindi makontrol-control. Anxiety, yung pagkabalisa lagi, yung panic sa buhay natin and inability to function, hindi ka na makapag-disposition. Yan, mental exhaustion, pagod ng kaisipan po natin, no? So ang causes nito, nababurnout ka, grief, trauma, prolonged stress. Yun yung mga emotional breakdown, lalo na yung mga binibigyan ng maraming load ng kanilang mga boss sa trabaho o kaya ng maraming mga ministry o kaya maraming mga sermon sa bahay. So baka nagkakaroon ng emotional breakdown. Kaya nananahimik na sila sa sulok. So kailangan lang ng short-term collapse that may acquire rest, support, and or therapy kailangan nila. So number 2, emotional damage. Ang emotional damage ay long-term harm or trauma caused by painful emotional experience, often altering how someone thinks, feels, or behaves. Ang characteristic naman ito yung mga trust issues, yung low self-esteem, mababa ang pagkakilala nila sa sarili, fear of intimacy, and depression, pati yung post-traumatic stress
disorder. So ito yung mga characteristic ng mga emotional damage. No, ang causes nito ay pag-aabuso, yung verbal at saka physical abuse, betrayal, mga dinaya, neglect, nakalimutan, lalo yung mga monthsary nila, yung birthday nila, yung mga special event nila, mga taong na emotional damage po sila. And then, bullying, nakaka-experience ng bullying, na kahit anong klaseng bullying, yung mga napapanood ko sa sa social media, na sa tindi ng bullying, yung tindi ng emotional damage, siya po ay natatapos sa suicidal. Yan. And repeated emotional pain. So ito po yung mga causes ng emotional damage. So ang effect nito, kailangan may persistent psychological effect that may influence future relationship or self-perception. No? So sana po, kung merong dito mga emotional damage, so meron pong remedyo ang lahat pong yan. And then third, yung emotional bandage. So emotional bandage, a state where someone feels psychologically or emotionally trapped, nakakulong, often in a toxic relationship or unhealthy emotional pattern, yung may pare-parehong mga kaganapan. Ang characteristic to yung guilt, yan, yung meron siyang fear, merong dependency, merong manipulation, meron siyang inability to leave a harmful situation, hindi siya makalaya sa mga nakalipas na mga harmful experience nila. Every now and then, o kaya mayroong mga situation, mga circumstances na bumabalik-balik sa kanya yung trauma na yon, yung sakit na yon, hindi siya makaalis-alis, gusto niyang makawala, pero hindi siya makalabas-labas. No? Kasi siya emotional bandage po siya. Ang causes nito is yung codependency, trauma, bonds, emotional manipulation, and shame. Dahil sa tindi ng maaring siya mismo nakagawa ng kamalian, nakakaramdam siya ng hiya sa sarili, so hindi na siya maka-expose sa labas, nakabandage na siya doon sa ganoong naramdaman niya, mismo siya yung may gawa noon. Kaya meron siyang emotional bandage. So gusto man niyang lumabas, gusto man niyang makatakas, pero kapag dumarating naman yung mga instances na nakikita, nararanasan, bumabalik siya sa ganung setup. So nakatrap po siya doon sa ganung setup. So emotional bandage po ang tawag natin doon. So kailangan po yung feeling stuck, tapos disempowerment and controlled emotionally. So yun po yung effect dito sa isang taong emotional bandage. Then yung number 4 na kung saan maaari po tayo mag-focus ay yung emotional breakthrough. At ito po yung dapat nating gawin. A powerful realization or release that leads to healing, clarity, or emotional growth. So, ang characteristic to yung meron siyang insight, meron siyang catharsis, meron siyang newfound strength, relief, peace. Madali siyang makapag-adjust. Kahit na meron po siyang damage, meron siyang bandage, meron siyang breakdown, pero malakas through. Nagkakaroon siya ng pagbabago. So yung causes nito kung bakit meron tayong emotional breakthrough dahil sa therapy, dahil sa spiritual experience, self-reflection, and major turning point. Kahit na ikaw mismo ay makakapag-realize, dapat wala na ako sa ganitong setup. So kapag ikaw ay nakalabas doon, tinalikuran mo yon, nilayuan mo yon, breakthrough yon. Alam mo yung dating ikaw ay mainitin ng ulo, emotion po yon. Kapag na-overcome mo yon, breakthrough yon. Kapag ikaw ay takot na takot sa isang bagay, at naalis ka doon, na-overcome mo yon, natalo mo yon, wala ka na doon, emotional breakthrough po yon. So yun po yung emotional breakthrough na dapat nating i-achieve, i-obtain natin. Kaya nga, developing emotional health po ang dapat nating pag-usapan ngayon. Amen? So ito po yung summary table natin sa apat na ito ng emotional, kung saan tayo maaaring mag-focus, kung saan nyo gusto mag-focus. Ano? So yung term na emotional breakdown, ang nature nito yung collapse or crisis sa buhay. And then, yung duration, short term lang ito. Pero ang common motion nito is overwhelm. Ito ay naglilits naman sa recovery. Hindi, ang kailangan nito ay need for recovery. Ang emotional damage, wounding or trauma sa kanya, pero long term naman ito. Merong pain.
Tapos leads to long-lasting impact sa buhay niya. May mga tawag natin anong tawag doon? Peklat na sa ating mga buhay. And then emotional bondage, entrapment, nakakulong, or controlled ka sa isang bagay nito o spiritong ito. Ongoing pa siya. No? Kahit na nandito ka sa church, ongoing pa yung emotional bondage na ito. So common motion, guilt, or fear. Nandoon ka sa ganyang setup. Leads to emotional stagnation. Stagnant lang yung buhay situation mo. But the emotional breakthrough, realization, healing, ang dulot ito sa atin. So nare-release tayo. No, nagkakaroon tayo ng transformative at ang common motion nito ay relief and clarity. Klaro, nagiging klaro po ang ating mga buhay, and then pero tayong personal liberation. Nakakalaya po tayo sa mga negative emotion na dumarating at dumadapo sa ating mga sarili. So lahat ng gusto ng kalayaan from negative emotion, magsabi po ng amen. Oo. So kailangan po natin itong gawin, no? Kasi hindi po gusto ng Diyos na nakikita ka na ikaw ay nakatrap doon sa negative emotion na yon. Nakababad ka o kaya nakabaon ka sa ganong negative emotion. Kailangan meron tayo pong paglago sa ating mga emotions. So we often overestimate the duration of our bad mood, yung mga nasabi po natin negative emotion, and underestimate naman our capacity to adapt and bounce back from traumas. Meron po tayong kakayahan na binigay ang Diyos para ang lahat ng mga negative emotions ay atin pong ma-overcome. Hindi po totoo na ay talagang ganito na lang talaga ako. Hindi po, no? Kasi kung ikaw ay nilikha ng Diyos sa mahinaang loob, ibig sabihin, yun ang ibinigay ng Diyos sa iyo? Question mark? Yung ibig sabihin yung, ganito lang kasi ako, ganito talaga ako. Yun lang ba yung pagkagawa ng Diyos sa iyo? Kasi ang Diyos po kasi, progressive ang pagkagawa ng Diyos sa atin. Kung ngayon, ganito yung level mo, pero later on, dinidevelop mong sarili mo, umaangat ang iyong maturity. Lalo na ang iyong emotional, nade-develop lagi. Amen. So, let's talk about keeping our emotions in check and feel good. Sino gusto ang pakiramdam laging mabuti? Siguro naman wala naman dito ng bigat-bigat ang kalooban niya habang nakikita yung kapwa niya, sama-sama ng loob niya. Sana wala naman pong ganyan kasi unfair naman po sa iyo kapag ganyan po yung pakiramdam mo. So let's talk about keeping our emotions in check and feeling good. So now, how to make our emotions become healthy. So ito po ang gagawin po natin para i-workout natin para yung ating emotions ay magiging malusog. Unang-una po, check your heart's condition religiously. Pag sinabi natin religiously, do it regularly. Yan. Kung minsan tayo po ay nagpapatingin sa doktor kapag mayroon na tayong nararamdaman. Normal lang talaga yun. Kasi kapag wala tayong nararamdaman, para tayo pupunta sa doktor. Pero kapag nararamdaman po ninyong ganyan po yung condition ng inyong puso, kaya meron tayong tinatawag na ECG, para alam natin kung anong condition ng puso natin, lumalaki ba ito, lumiliit ba ito. No? So kailangan po talagang chine-check lagi ang puso po natin. Pero hindi natin regular nagagawa yun sa doktor. Pero everyday in our lives, ang heart natin ay kaya po nating i-check yung ating condition. Yung condition ng puso natin, sabi dito, religiously. No? Ang Proverbs chapter 4 verse 23, ang sabi niya, above all else, sabi niya, guard your heart. Bakit pinababantay ng banal na kasulatan ang ating mga puso? For everything you do flows from it. So ang ibig sabihin po ng verse ito, the heart is the source of your actions, decisions, and spiritual conditions. Kaya protect it carefully. Walang ibang magpoprotekta ng iyong puso kundi ikaw mismo. Maraming mga taong pwedeng impluwensyahan ka, yung puso mo, pero ikaw pa rin ang maghahawak nito upang sa gayon hindi ma-damage dahil sa ibang tao. Sa kaya nga pinababantay kasi ang puso, sabi nga ng banal na kasulatan, ito yung pinakamadaya, no? Sa lahat ng parte ng katawan. Yung tipong alam nyo ba yung iba, they feel nila in love sila, pero hindi naman sila in love. Lalo na mga young people, akala nila they are in love, pero hindi naman sila in love. Lalo kung bata sila, hindi naman love ang tawag natin dun eh. Oo.
Di ba? Kaya kung yung nararamdaman po ninyo sa inyong puso, kung kayo ay in love, lalo kapag may asawa ka na in love ka pa sa ibang lugar, sa ibang tao, sa ibang babae, sa ibang lalaki, that's abnormal. Kaya check your heart. Okay lang po makakita ng mga beauty, good looking guys, okay lang po yun kasi nakikita ng mga mata. Pero guard your heart. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, above all else, guard your hearts for everything you do. You do flows from, sabi, dito nagsisimula lahat ng mga maaring mangyari sa ating katawan, sa ating buhay. Meron po tayo makikita dito yung kung paano magiging good positive yung ating outlook sa puso po natin. Ang sabi po dito, 7 reasons positive emotions are good for your heart. Check po natin dito, no? Kung ikaw ay, sabi dito, number 1, laughter makes blood flow more freely. Kaya kung gusto nyo yung dugo natin sa katawan ay dumaloy ng normal, malusog, no, maayos, tawa kayo. Kung nakakatawa siya. Kasi baka kayong tawa lang naman nakakatawa, baka dalhin po kayo sa ibang lugar. Kapag nanood kayo ng comedy show, dapat tumawa kayo kung nakakatawa siya. Kaya nga may mga comedy film na napapanood natin kahit tumatawa. Kaya pag ikaw ay tumatawa pala, ito pala ay nagpapadaloy sa dugo natin ng maayos. Kaya huwag tayong malungkutin. Kasi pag malungkutin pala tayo, yung dugo natin hindi dadaloy ng mabuti sa ating katawan. Number 2, hugs release oxytocin and remove stress from the body. So yung pag-hug pala ay nakakatulong ng malaki. So yung lahat ng mga couple dito, magpayakap kayo. Oo. Yung mga magkakaibigan, pwede naman yumakap. Yakap lang naman. Wala nang problema doon. No? So ang hugs ay release oxytocin and remove stress from the body. So ang katawan natin puno ng stress po yan. So pag yung yakap pala ng special someone natin, loved ones po natin, ay nakakatulong pala yon. And then when you meet someone, tapos that's your heart goes crazy, yung nakakita ng mga crashes nila, yung mga ganun dating, your heart gets a workout. Tama ba ako nasabi? Gets a workout. Anong ibig sabihin ng workout? Di ba yung mga nagji-gym, kaya nga nagji-gym para sila ay lumalakas, sumisigla, nagkaka-muscle, nagkaka-shape, nagiging sexy. Ibig sabihin, yung mga nakakatulong pala yung mga taong attractive sa atin, nakakatulong pala yung sa ating emotion, sa ating dugo na lalo pa lang nahuhubog o sumisigla na nasi-shape yung ating puso dito. So, nagiging matatag, malakas, malusog yung puso po natin. And then yung spending time with a loved one lowers blood pressure. Yung mga mahal niyo sa buhay, yan. Magkaroon kayo ng palaging moment in time. Para, ito pala ay nakakatulong sa mga pagbaba ng blood pressure natin. Mamahal natin sa buhay, no? Kaya nga, bonding more. Yan. Yung love letters may lower blood cholesterol. Yung mahilig magsulat ng mga inspirational, quotation, mga love letters, yung mga, wala nang gumagawa nun yung mga manliligaw, no? Wala nang gumagawa ng ganyan. Doon na lang sa text na lang. Pero kapag nakaka-receive pala sila ng ganyan, ibig sabihin nakakababa ng blood cholesterol. So hindi mo na kailangan ang gamutan dito, pero kung meron ka maintenance, additional supplement yung mga love letters na yan. And holding hands calms nerves. Kaya nga nakakaingit yung mga couple na kapag nag-shake hands na ganyan, hawak-hawak habang naglalakad. Ibig sabihin habang hawak-hawak pala hawak kamay sila, nagpapakalma pala yun ng mga nerves natin. Kahirap kasi pag yung mga nerves natin stress din. So, kalmahin yung mga nerves natin sa pamamagitan ng holding hands with your special one, loved ones, friends, no? And then positive attitude lower the risk of heart attack. Laging magkaroon daw po tayo ng positive attitude para iwas sa sakit sa puso.
no? Kasi mga negative thoughts talaga nagdudulot siya ng sakit sa katawan po natin. Katulad yung nakita po natin kanina yung harmful effect ng negative emotion po natin. So lagi po natin dapat lagyan ng kaisipan natin ng positive attitude. Amen po ba? Kahit na may mga problema po tayo, kailangan laging pinupuno natin ang ating sarili ng positibong kaisipan. So sabi po ng Proverbs chapter 15 verse 13, a happy heart makes the face cheerful, but heartaches crushes the spirit. Amen? Yung inner state, our inner state happens, but how to appear outwardly and how strong we feel inwardly. Alam mo yun po yun, kapag ang puso mo, ang kalooban mo, ay laging masayahin, nagre-reflect yan sa panlabas. Kahit hindi ka tumawa o hindi ka mag-smile, pero kung masayahin ang iyong puso, masayahin ang iyong kalooban, magre-reflect yan. Pero kung malungkutin ka, meron din dala yan ng negative effect sa ating pong mga spirito. Kasi ang kabutihan at ang kasamaan, ang good or bad, nasa sa atin po yon. Nasa kalooban po natin. It's up to you kung anong gusto mong palabasin sa katawan mo, kung cheerful or heartaches o crashes. Kasi magre-reflect yun sa iyo. But sabi po ng Bible, a happy heart makes the face cheerful. Kapag nakita ng kapwa mo na masayahin ka, anong mangyayari sa kapwa natin? May effect yun sa kanya. Maari siya'y malungkot, may sama ng loob, pero dahil masayahin ka, baka mahawa mo pa sa cheerfulness mo. Amen? And then ano po ang sabi po ng Proverbs 17:22? A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ang pagiging masayahin po ng puso ay mabuting gamot sa sarili. Kapag malungkot ka, pasayahin mo ang iyong sarili. Kung nag-iisa ka, pasayahin mo ang iyong sarili. Pag iniwan ka, pasayahin mo pa rin ang iyong sarili. Kasi yun ay gamot. Kung ikaw ay iniwan, nakalibutan, pinabayaan, at kapag nalungkot ka, nagsulok-sulok ka, na-depress ka, ano mangyayari sa iyo? Ayun o, but crushed spirit dries up the bones. Kahit na yung patibuto mo, magkakaroon po ng diferensya. Yung kasulok-sulukan ng ating katawan, magkakaroon po ng diferensya dahil sa kakalungkot-lungkot, kakamukmuk-mukmuk, no? Pero kapag ikaw ay cheerful, ito pala ay mabuting gamot sa atin. Hindi po laughter is the best medicine. Ang laughter po ay baka kayo po ay dalhin sa mental, no? Cheerful po, masayahin po. Ano ha? Amen. Gawin po nating masaya palagi ang ating pong mga puso. Okay? So the Bible repeatedly calls us to examine our hearts religiously. Sabi po kanina, to test our faith, confess sin, seek God's direction, and align ourselves with His will. No? Doing this isn't just an emotional check-in. It's a spiritual discipline. Amen? Amen po ba? So yun po yung una natin gagawin para maging emotional healthy po tayo. Number 2, cultivate our emotions with God's Word. Pagyamanin po natin ang ating emotions sa salita ng Diyos. Ibabad natin ang ating mga puso, ang ating emotion sa salita ng Diyos. Pakainin natin ang ating kaisipan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay maximum remedy sa mga may problema sa emotion. Oo, nandiyan yung kaibigan mo, mama mo sa buhay, nakakatulong po yan. Pero ang salita po ng Diyos, no, ito po ay mabisang-mabisa para sa may problema sa emotion nila. So kailangan pagyamanin po natin ang ating emotion sa salita ng Diyos. Kaya nga kailangan tayong magbabad sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Kasi ito yung nagpapatino sa ating kaisipan na laging maaring isipin natin, nag-iisa ako, may sakit ako. Iniisip mo kasi yun eh. Ang isip po natin ay bukas lagi sa lahat ng mga suggestion ng mga nakikita at narinig natin. Pag niinisip lang natin na,
ako na lang nag-iisa, ako na lang lagi, ako na lang ang may responsibilidad, ako na lang ang laging malungkot. So ganoon na nga po ang mangyayari po sa atin. So kailangan po natin ilagay ang ating kaisipan at ating emotion sa salita ng Diyos. Kailangan pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, talagang makikita natin doon yung paano tutulong ang salita niya upang mabago yung takbo ng utak po natin. Hebrew 4:12, ano pong sabi niya? For the word of God is alive and active. Alam mo, ang ganda-ganda sa Tagalog, sabi niya, ang salita ng Diyos ay mabisa, makapangyarihan, at buhay. Tatlong katangian meron ang salita ng Diyos. No? Sharper than any double-edged sword. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Anong ibig sabihin ng verse ito? Scripture itself exposes and discerns the true condition of our beings or our hearts. I-expose niya po kung ano yung condition ng ating pong emotion, ng ating mga puso. Kaya pag nagbabasa tayo, dahil buhay nga po ito, makapangyarihan to, ano? Ipapakita niyo kung anong condition ng yung nararamdaman. No, kung yung emotion ay galit na galit ka, no? Tapos ipapakita ng salita ng Diyos na kailangan mong ibigin pala yung kapwa mo. Wala ka nang magagawa kahit sabi ng salita ng Diyos yun. So kailangan gawin po natin. Kaya nga nagkakaroon tayo ng transformation sa ating mga emotion. Yung from negative emotion. Kaya nga po kung nagbabasa tayo po ng salita ng Diyos, no? Kapag mayroong mga negative emotion na pumapasok sa atin, natataboy po natin sila. Kasi ang salita ng Diyos, ang siyang nangigibabaw po sa atin. Kaya kailangan po tayo magbasa palagi ng salita ng Diyos para i-direct tayo sa tamang paraan ng pagtanggap ng mga emotions sa buhay po natin. Amen? So Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So ano pong ibig sabihin nitong verse na to? These are emotions and attitudes that the Holy Spirit develops in us. Not just felt, but live out in line with God's character. Amen? Dahil yung Santo Espiritu nasa sa atin, may dala ng bunga ng Banal Espiritu, na ibig sabihin, yung itong mga attitude na to, itong mga emotion na to, ay nasa atin pala. Bakit? Marami sa atin, hindi natin na o-operate itong mga emotion ng love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, kindness, gentleness, and self-control. But ang hina-hina ng mga emotions na to upang ipalabas natin sa ating mga katawan. Bagkus, mas malakas pa yung mga sadness, worries, fear, doubt, mga ganun mga negative emotions. Kaya ito po ang banal na espiritu upang tayo po ibigyan ng ganitong emotions and attitudes para ito yung mga ibabaw sa kalooban po natin. Ito yung mga emotions na dapat nating pairalin sa ating mga buhay. Amen? God doesn't ask us to suppress emotion. Sabi niya, He invites us to transform them through His Spirit and His Word. Emotions become holy when they're guided by truth, healed by grace, and expressed in love. Amen? Huwag natin sasabihin, ala naman po ako, but wala naman akong nararamdaman na kapayapaan, wala man akong nararamdaman na self-control, wala man akong kahinahunan. Hindi po totoo yun. The moment you accept Jesus first, papasok siya sa ating buhay, kasama ng banal na espiritu. At ang espiritu ay may bunga ng banal na espiritu. Ibig sabihin, kung tinanggap niyo si Jesus, nasa inyo ang Holy Spirit. Nasa sa atin na po ang banal na espiritu. Kailangan lang po natin i-cultivate itong mga emotions na ito sa ating mga buhay upang mag-manifest sa pang-araw-araw nating mga buhay. Kaya nga po, kapag kinultivate po natin yan, tingnan nyo, yung pag-ibig, hindi nyo alam, meron kayo. Pero lalabas at lalabas yung pag-ibig. Yung pagpipigil sa sarili, akala nyo mahina kayo, no? Pero kapag kinultivate nyo sa Word of God, lalabas at lalabas yung pagpipigil nyo sa sarili. Kapag wala pa kayong kahinahunan, no? Pag kinultivate natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lumalabas yung kahinahunan po natin. Nandyan na ang fruit of the Holy Spirit. I-cultivate lang po natin. Amen. Amen? Oo. Akala ko mga espiritu yung kausap ko. Para kung
Amen po ba? So, kailangan yung ating pong emotions, i-cultivate natin with God's Word. Kaya nga, ang bawat isa sa atin, hindi lang inuutos, kundi sinasadya sa atin na tayo'y magbasa ng salita upang nakakakita po tayo ng mga salita ng direksyon niya para sa ating emotion. Kung anong gagawin po natin kapag obirali po itong negative emotion na ito o kaya mayroong papuntang negative emotion sa atin o kaya yung mayroong nanunukso sa ating negative emotion. Laging lang dyan po yan, hindi po nawawala yung mga yan, pero dapat alam natin kung anong gagawin po natin. Pero if you are, kung ikaw ay babad sa salita ng Diyos at kinocultivate mo ang iyong emotions sa salita ng Diyos, alam natin po ang gagawin po natin pagdating ng mga negative emotion. Oo, nakakaramdam tayo ng lungkot, yung worry, yung doubt, pero dahil ikaw ay cultivated ang iyong emotion sa salita ng Diyos, tumatayo ka sa iyong pananampalataya na meron kang gagawin. Amen? Sige, cultivate natin po ang ating emotions with God's Word. Pero paano? Siyempre, buksan ninyo yung mga Bible ninyo. Basahin niyo araw-araw para nakakikita po kayo ng mga paraan ng Diyos kung paano magiging malakas at malusog yung ating mga emotion. Now, number 3, paano natin gawing how to develop our emotions healthy, no? Number 3, create positive and balanced environment. So, lumikha po tayo ng positibo at balancing kapaligiran. We are God's children. Ang ibig sabihin, dapat nagsisimula pala sa atin ang positibo at balancing environment sa ating paligid. Hindi tayo ang agent ng kaguluhan or negative emotion. No? Amen po ba? Colossians chapter 3 verse 12 to 14. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. Over all these virtues, put love, which binds them all together in perfect unity. Ano po ang ibig sabihin ng verse na ito? These qualities create a healthy relational environment filled with grace and emotional balance. In short, harmony is the key. Kailangan gumawa tayo ng harmonious relationship inside the house, inside the workplace, inside the school, inside the church. Akala nyo ang church ay tahimik at peaceful? Hindi, may gulo din dito. Kung minsan ikaw ang pinagbubula ng gulo, ng problema. Kaya huwag tayong mag-create ng ganong negative emotion. Kailangan mag-create tayo ng positive and balanced environment na sa tayo po ang pinagbubulan nito. Amen po ba doon? Amen? Kasi ang ganda-ganda po sa loob ng bahay kapag harmonious po. Bagamat meron po tayong kanya-kanyang differences, no? Pero tanggap po natin yung ganoong setup. Mayroong conflicts, may problem, may misunderstanding, no? Mayroong paghihiwalayan, pero family is family pa rin. So, tayo po ng mga Christian, tayo po ang gagawa ng ganoong atmosphere sa loob ng bahay. Yung harmony. Amen? Amen? Kasi lahat po tayo gusto natin ng bahay ay maayos, mabuti at maganda. At yun ang pinaghaharian ng presensya ng Diyos. Sabi po ng Proverbs chapter 16 verse 32, whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he takes a city. Ang ibig pong sabihin po ng verse ito, God values emotional discipline. Controlling your emotions is a sign of spiritual strength. Yung mga nakaka-experience ng tampo, ng galit, ng sama ng loob, sakit ng loob, no? Pag yan po ay napapanagumpayan pala natin, nakokontrol natin, napipigilan natin, ibig sabihin, meron kang senyales ng spiritual strength. Kasi marami po sa atin, lahat po tayo, kay Christian o hindi, no? Kapag pinagharian po tayo ng ganitong negative emotion, particular sa anger, yung galit, yung inis, no? Nakakagawa tayo ng masyadong harmful impact sa ating paligid, lalo sa kapwa natin. Yung mga driver, kapag hindi na nakontrol yung anger, ano nangyayari? Di ba marami tayong nababalitaan? Putok dito, putok doon, patay dito, patay doon. Dahil nga sa uncontrolled emotion, negative emotion. Sa loob ng bahay, kapag yung ganitong setup nito, pag ang galit ay hindi makontrol,
madami po ang madadamay. Madami po ang emotional damage, madami po ang emotional breakdown, at madami po ang magkakaroon ng emotional bandage. Kapag uncontrolled, yung ganitong negative emotion, particularly po ang galit, kasi kapag galit na galit ka, lalo kapag ikaw ay dinaya, niloko, no? Ininis, o kaya whatever, yung apoy na apoy ka na sa galit. Kapag ikaw ay apoy na sa galit, kahit na anong turo mo sa anak mo, sa asawa mo, sa kasama mo, hindi po yan hindi po tatalab sa kanya. Kasi nga, ikaw ay nakokontrol ng ganoong negative emotion. Kung minsan, dahil tayo po ay sobrang galit, iba-iba na yung lumalabas sa bibig po natin. Uncontrolled din ang mga salita na ating naririnig, ay nasasabi sa kanila. No, halimbawa meron po akong isang Christian school na dahil meron silang issue about nangangawala yung mga gamit sa mga locker. Ang sabi po ng principal, dahil galit na galit yung principal ayaw niyang ganun. Siyempre, unang-una Christian school pa siya, no? Sabi ng principal, kapag nahuli ko ang nangunguha, sabi niya, puputulin ko ng kamay. Sabi ko sa sarili ko, paano po kung may nahuli po, putulin po ba ang kamay? Sa sarili ko lang po yun. Hindi ko naman po sinabi sa kanya. Sabi ko lang kasi sa sobrang pong galit po natin, nakakapagsalita po tayo ng hindi tama. Bagamat ito ay babala, bagamat ito ay panakot, pero bandang huli, hindi naman po ito tatalab sa kanya. Kasi pag hindi natin ginawa ang sinabi natin sa kanila, hindi sila maniniwala. Pag hindi ka tumino, palalayasin kita sa bahay nito. Pag hindi ka dumating ng maaga, huwag ka nang pumasok dito. Hindi naman po ginawa yung sinabi. Kaya tuloy-tuloy naman po ang kanyang ginagawa na hindi pagdating ng maaga, hindi siya tumino. Kasi hindi naman natin sinusunod yung sinasabi po natin. Pag sinabi mong puputulin ko ang yung dila, kailangan gawin po ninyo para makatotohanan. At totoo talagang sinasabi mo. Kasi sobrang po ng galit natin, may matalim tayong salita na nasasambit na hindi naman natin nagagawa. Kaya hindi naman siya naniniwala, kaya walang pagbabago. Nakukuha po ba ninyo ako? Kaya kapag galit po kayo, siguraduhin po ninyo na tama yung mga sinasabi ninyo. Yan, pag sinabi niyo galit kayo sa anak ninyo, huwag kang papasok pag hindi ka dumating sa tamang oras. Huwag niyong papasukin, hayaan niyo sa labas. Hindi totoo. Dapat ganyan ang gawin po ninyo. Kasi sinabi po ninyo Tapos naawa kayo. Okay lang pong maawa, pero may nasambit po kayo Kaya pag ginawa po ninyo yon, ang ibig sabihin po sa bata na yun, hindi nyo tutuparin. Mahina yung kalooban. Kaya palagi niyang gagawin po yon. Dahil lang po, nasabi niyo yon dahil kayo po ay sobrang galit. Yan. Kaya pag galit po tayo, matuto po tayong kumalma. Just nila yung mga generational, iba yung takbo ng kanilang mga pabubuhay. No? Kahit paano mo siya kausapin, kahit paano mo siyang sermonan, turuan, talagang parang walang talab yung lahat ng ginagawa. Talagang inis na po ako. Talagang galit na galit po ako. Hindi lang inis, talagang galit na galit. Yan. Kaya sabi ko kay Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom kung paano ko kausapin itong pamangkin ko ito. Sabi ko, siyempre si Lord, generous naman siya kapag nagbibigay ng hinihingi po natin. So nung dumating siya, actually hindi pala siya dumating. Tinext ko siya, magkita tayo sa fast food, sa Jollibee. Doon ko po siya kinausap. Siyempre, nung nandun po kami, siyempre, di man ako makapag-sigaw doon. Hindi na ako pwedeng magganyan. Hindi na ako pwedeng manuntok, no? Nakakontrol po ako Nasa mali akong lugar. Actually, nasa tamang lugar para control yung aking negative emotion. And that is wisdom. Kaya kapag nandoon na kayo sa ganung setup, hingi kayo ng wisdom, baka bigyan kayo ng Diyos ng paraan para talagang controlled kayo doon sa sobrang galit na nararamdaman niyo para hindi kayo makagawa ng beyond doon sa dapat ninyong gawin. Amen? So, pag kayo po'y galit, matuto po kayong huminahon muna. Dahil ang kahinahon po ay talagang madadaig niyo po ang lahat ng mga bagay-bagay na hindi maganda sa paligid po natin. Ang lahat ng kahinahunan, talo po ang lahat ng mga
harmful sa paligid po natin. Nananahimik po sila kapag ikaw ay mahinahon. Yun po ang sabi po ng James. Ang sabi po ng sa Psalms 37 verse 8, sabi niya, refrain anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. Kapag ganyan po yung ano natin, ang anger, katulad yung mga ganung mga paliwanag, talagang dadaling ka doon sa kasamaan. To the point na pati kalusugan mo talagang sisirain talaga. Kaya nga, kapag ikaw ay may ganoong negative emotion, ganoong nararamdaman, matuto tayong mag-subside ng ating pong nararamdaman. Para sa ganoon, nakakapagsalita tayo ng mabuti, nakakapag-isip tayo ng maayos, nakakapag-explain tayo ng mabuti, at nakakapagturo tayo ng maayos din. Pag ganito po ang setup nito, kapag tayo po ay hindi marunong mag-subside ang ating emotion, negative emotions, nagdudulot po ito ng masama sa kalusugan po natin. In fact, meron po akong isang best friend na ganito ang nangyari sa kanya dahil sa kanyang, ito po kasi, pag ito kasi nagparamdam ng kanyang malasakit pag-ibig sa kaibigan, lubos-lubos, todo-todo talaga. Ibinigay niya talaga yung kanyang pagmamahal sa kanyang kaibigan. Pero yung kaibigan po niya, gumawa siya ng hindi maganda na dinaya siya, nagkunwari, gumawa na hindi maganda sa kaibigan kong ito. So, samang-sama ang loob ng aking kaibigan. Talagang to the point na sinusumpa niya itong kaibigan niya ito dahil sa kanyang ginawa sa kanya. No? Talagang ibinuhos niya lahat pero ang ganti niya ay betrayal. Parang ganun dating. So, ang katawan ng kaibigan kong ito ay nakaramdam ng hindi maganda. Nagkaroon siya ng asthma. Bagamat yun po ay bata pa lang nandun na. Pero nag-trigger po yun dahil sa kanyang tuloy-tuloy na sama ng loob ng negative emotion ang kanyang pinairal sa kanya. To the point na talagang katawan niya ay bumagsak, no? At naka-experience po siya ng death sa kanya pong problema sa kanyang kalusugan. Dinala siya sa ospital at tinulungan siya ng isang doktor, ibinigay sa kanya yung mga gamot na kailangan po niya para makarecover. Pero ang sabi po ng doktor sa kanya, Iha, sabi niya, ibinigay ko na lahat sa iyo, ang lahat ng gamot, matataas na dosage sa iyo, pero wala na akong maibibigay sa iyo kasi hindi po siya gumagaling. Pero meron po siyang ibinigay sa kanya. Binuksan siya ng isang Bible. Binasahan po siya ng salita ng Diyos. No? At mula doon, nagkaroon siya ng realization. Ang problema niya, yung spirito ng unforgiveness sa kanyang puso. Nagdulot sa kanya ng sakit to the point na matay siya, nagkaroon ng second life, para magkaroon ng pagkakataon upang siya ay magkaroon ng deliverance from unforgiveness. Kaya yung mga negative emotion sa buhay po natin, kapag yan ay in-entertain natin, pinatuloy natin sa ating mga puso, maaari yan magdulot siya ng kapahamakan sa inyong katawan, sa inyong mga sarili, sa inyong kalusugan, to the point na kayo'y maaring patayin ng negative emotion na yan. Kaya nga po, ang ating mga puso, ang ating mga emotion ay bantayan po natin. Amen? So yung mga negative emotions, when unchecked, sabi dito, can lead us away from God's will. His instruction guides us to peace and trust. Kaya i-release po natin ang positive emotion. Amen? Amen. Yung tipo, alam mo po yung sabihin, release positive emotion, kayo na mismo ang magkusa, gumawa ng effort na mag-release ng positive emotion. Huwag na nating sasabihin, kasi siya eh. Tinutokso kasi siya kasi nagtitrigger. Hindi, kahit na sino pang Poncio Pilato na gumawa ng negative emotion sa atin, it's up to us kung paano natin to i-entertain. Pero kung ini-entertain ninyo sila, talagang papapansin po sila hanggang to the point na papasok na po sila hanggang ikaw ay ma-damage na, ma-breakdown na, ma-bandage na ng emotion na yaon. Amen? So, sa hapon pong ito, kung ano pong mga negative emotion na nagdulot ng impact sa inyo, baka kayo po ay nasa sa kategorya ng emotional damage, emotional breakdown, emotional bandage, it's about time to have emotional breakthrough sa buhay po natin. Amen? Palusugin natin, palakasin po natin ang ating mga emotion. Oo, nakakatanggap po tayo ng mga discouragement, lungkot, minsan pagkapahiya, no? At makakaramdam talaga tayo ng upset, na talagang malulungkot talaga tayo, yung tipong talagang lungkot na lungkot tayo, talagang dismayang-dismaya tayo.
Pero sabi ko nga kanina, ngayon lang po yun. No? Maring bukas, palitan na yung ganong damdamin. Kasi kaya naman po natin dahil binigyan po tayo ng kakayahan na palitan yung channel na yun. Ang channel mo ngayon ay sadness. Ang channel mo ngayon ay worriness. Ang channel mo ngayon ay nasa doubt. Ang channel mo ngayon ay nadoon sa grief. Ang channel mo ngayon ay nadoon sa stress. Ngayon, oo. Ngayon, marami nang gumagamit ng mga remote control. Di palitan yung channel. Kung kaya mo nang palitan yung channel. Tama? Maliwanag po ba yon? Kasi unfair for us na alam mo yon, ang channel mo ngayon, kalungkutan, inggit, selos, sama ng loob. Tapos, hanggang ngayon, dala-dala mo pa hanggang ngayon, tanda-tanda ako na, ganun pa rin. Walang breakthrough. Dapat may breakthrough. Kung noon, ganun yung emotional mo, napakababaw, napakasensitibo, it's about time na makbang tayo para sa emotional breakthrough. At itong mga paraan na ito na dapat natin gawin para maging malusog ang ating mga emotion every day. Ano po yung mga tatlo na yon? Ang sabi po ng next slide natin, our feelings and behavior can drive and affect the minds, bodies, and health of those around us. Totoo, ang stress ay nasa paligid po natin. Walang excuse. Lahat tayo subject po tayo dyan. Pero, mayroon tayong tinatawag na stress management. Amen? At kaya po natin gawin yung ganong management na yun. Binigay po sa atin ang ability yun. Makapag-manage ng stress. Amen? Amen? So next slide please po para makita po nila kung gaano kaganda ang pakiramdam ng people characterized by their optimism, happiness, love, and positive feelings often live significant longer. Sino gustong humaba ang buhay? Sino po dito gustong humaba ang buhay? At sumaya ang pakiramdam? Di po ba, ganda-ganda kapag ganun po yung pakiramdam natin. Kahit na tayo ay tinatamaan ng kalungkutan, tinatamaan ng selos, tinatamaan tayo ng inggit, pero hindi sila nagdo-dominant sa atin dahil tayo meron pong natawag doon yung nakakapit tayo sa salita ng Diyos, katulad ng pag-usapan natin kanina, dahil ikaw ay babad doon sa salita ng Diyos, natatayuan mo kung ano yung tama. Okay lang makaranas tayo ng mga ganoong mga stress sa buhay natin, pero na-overcome po natin yan with the strength of the Lord. Ano pong sabi ng Bible? I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Yun, paniwalaan po natin yun. Tayuan po natin. Amen po ba? Amen. So last slide po natin. Sabi dito, feel your emotions. Appreciate them. But don't let run your life. Amen? Okay lang malungkot, okay lang magkaroon ng doubt ng konti, okay lang mag-worry, okay lang magkaroon ng fear ng konti, pero hindi nagtatagal yan. Amen? Hindi nagtatagal yan. Okay lang maramdaman natin lahat yan. Okay lang dumating sa atin lang yan. Pero pakiramdaman lang po lang natin ang emotion. Pahalagahan ng mga ito, ngunit wag hayaang patakbuhin ang iyong buhay. Amen? Amen. Tatayo po tayo bilang isang mananampalataya, anak ng Diyos, na malakas yung emotion katulad ng ating pong Panginoon. We are created in His image and likeness. And our God have a strong and healthy emotion. And dapat meron tayong ganyan. Amen. Pero kung wala pa tayong ganyan, nade-develop naman po yun. Kaya nga ito po yung pinag-uusap po natin. Ano po yung tatlo na dapat natin gawin? Ito po yung tatlong dapat natin gawin para maging healthy ang ating emotion. Number 1, check your heart's condition religiously. Number 2, cultivate your emotions with God's Word. And number 3, create a positive and balanced environment. Amen po? Tayo pong lahat itumayo at magpasalamat po tayo sa Diyos. Sabi po sa Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaking together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Napaka-clear po ng pangako ng Lord sa atin. Magbigay po tayo, at tayo po ay bibigyan din ng Panginoon. Sobra-sobra, at umaapaw pa. At sabi po dito, the secret of all blessing is that you are faithful to your tithes. Kaya ngayon pong gabi, kunin po natin ang ating mga tithes and offering. At tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin sa Panginoon.
Hallelujah, Jesus. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito na binigay niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga magpipigay ngayon, O God. I-bless niyo po sila. Ang kanila pong mga hanap buhay, O God, i-bless niyo po. Even, Panginoon, yung mga students, Panginoon, yung mga working person, Panginoon, at yung may mga business, O God. Lord, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ano man po yung dinidesire ng kanilang mga puso, O God, kayo po yung nakakakita nito, O God. And Lord, sa amin pong mga tithes and offering, magamit po ito sa ikalalaganap ng iyong kaharian, Panginoon. At patuloy, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na babalik po ito sa amin ng siksik, liglig at umaapaw na blessing. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen.